Sir, safe to say, isa kayo sa talagang magde-defend ng budget ni VP Sara dito, sir. Sabi mo, hindi lahat baka may magpo-post. Pero sa magde-defend, can we say you are among them, sir? Salute. Sir? Respect kay Senator Bato de la Rosa. Respeto kay Senator Bato de la Rosa. Sa mga nakukulangan, wala ho tayong magagawa doon. Pero tayo ho ay masaya na meron ho tayong Senator Bato de la Rosa. Okay, pag-usapan ho natin itong press con na to ni Senator Bato de la Rosa kaugnay dyan sa mga nangyaring hearing sa Senado sa mga nakalipas na araw at sa panggigipit ng House of Representatives dyan sa budget nitong si Vice President Sara Duterte. Para sa mga ibang kasama ho natin dyan na nakukulangan dito kay Senator Bato de la Rosa sa mga pagtatanong o kung ano pa man yan, alam ko marami hong nakukulangan. Ang masasabi ko lang ho, pasalamat na lang ho tayo na meron ho tayong Senator Bato de la Rosa na kung saan pagka merong issue na kailangan pag-usapan dyan sa mga komite sa Senado, nagsasalita ho siya. No, hindi ho siya kagaya ng ibang mga senador dyan, na nung pagdating sa issue nitong si Alice Go, hindi ho sila magkanda ugaga sa kakatanong. Pero itong si Senator Bato de la Rosa, maraming kulang sa mga tanong, sa mga follow-up, sa mga hearing na kinakandak dyan sa kanyang komite. Pero dito ho natin makikita yung consistency nitong mama. Pag hearing dyan kay Alice Go, na uma-attend yan. Pag hearing dyan sa mga issues, na iba't ibang issues sa ating bansa, nagtatanong ho yung mama. Pero ho yung ibang mga senador dahil ang issue involve itong si Pastor Apollo Kibuloy at ang administrasyon na to talagang gigil na gigil sa KOJC at sa SMNI hindi man lang ho sila nagpakita ng suporta dito kay Senator Bato nung nagkandak ho sila ng hearing dyan sa Davao City. Kaya doon pa lang ho mga kababayan kahit ano pa kahit marami pang kakulangan pasalamat na lang ho tayo na meron ho tayong Senator Bato de la Rosa dyan sa Senado. At kung tayo ho ang tatanungin kung kailangan ba mailukluk ulit yang si Senator Bato de la Rosa sa Senado sa 2025 election, of course, kailangan ho niyang mailukluk dyan. Kailangan ho natin siyang maibalik sa Senado. Dahil iilan na lang ho ngayon dyan sa House of Representatives at dyan sa Senado ang merong tunay na pagmamahal sa ating mga kababayan. At dito rin ho sa video na to, pag-uusapan ho natin itong muntik ng pagkakadapa nitong si First Lady Lisa Araneta Marcos, yung mga punto de vista nitong si Sir Jason sa kaugnay dyan sa, kala natin tatalon na nakapwesto na yung kamay, di ba? Yung mga kokak na kaganyan. Kala ko tatalon na Yung kanyang pinagbabawal na teknik, akala ko ilalabas na niya buti na lang nahawakan ng kamay nitong si Marcos Jr. Kaya yun, pasalamat pa rin ho tayo, hindi dumausdos. Pag ho kasi bako-bako, yung mga local government official, pagsabihan nyo, yung DPWH dyan sa Ilocos, pagsabihan nyo. Tingnan nyo naman ho yung mga andyan, espalto na nga lang, di pa maayos. Mamaya ho, pasadahan ho natin lahat yan. At itong si Torre, tayo ho, naaawa na kay Torre. Sa mga media man, please, tigilan nyo na ang mama. Di kayo naawa dito kay Torre. Ako naaawa na ako. Totoo to. Walang halong biro. Naaawa na ho tayo dito kay Torre. Tanong kayo ng tanong. Huwag ganon. Huwag ganon na masyado ng masyado nyo ng pinamumukhang inutil yang si Torre. Huwag ganon. Huwag nyong ganyanin ang mama. Brigadier General, Nicolas Torre. Hindi basta-basta yan. Hindi magiging Brigadier General yan. Para tanungin nyo lang ng ganyan-ganyan. No joke. No joke to. Awang-awa na ho tayo kay Torre. Mamaya, pag-usapan ho natin yan. Kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe lang ho. Alam nyo naman ho, yun lang ho kaligayahan ho natin dito sa PH Update. Isang like at isang subscribe. Okay na ho yun. Sa mga nagpapakulay, napakalaking tulong ho niyan. Para mapaganda pa ho natin yung ating mga reaction video dito sa PH Update. At para ho dun sa mga gusto sumali sa ating community, para kayo ho ang pinakaunang makakita sa ating mga video. Kasi una ho nating ilinalabas sa mga member natin yung ating mga video. Click nyo lang ho yung join button para makasali ho kayo sa ating community. Ayun na nga. Ito ang banat nitong si Sir Jason dyan sa muntikan na, muntikan ng pagkakasungasob, pagkakadapa nitong si Lisa Araneta Marcos dyan sa Ilocos. Kung hindi ho kasi kayang mag-heels, wag ho kayong mag-heels. Inuuna ho kasi yung forma. Kung madadapa rin naman pala kayo, pero sa tingin ho natin, meron talagang
masisisante dyan sa RTBM. Kasi galing RTBM yung footage na yan, hindi naman galing PTV. Yung PTV, kumukuha lang ng feed sa RTBM o yung, alin ba sa dalawa? RTBM, hindi RTBM, nakafocus yan dyan sa mga ganap sa Malacanang eh. O video kayo ng video, nadapa yung palaka, anong nangyari? Pero wag ho kayong mag-alala, kahit madapa ang palaka, hindi ho yan masasaktan, tatalon lang ho yan. Kita nyo naman ang kamay, tignan nyo ho mga kababayan ha. Ako, kala nyo ha, ito. Tignan nyo ho, tignan nyo ho ha. Tignan nyo ho yung palaka. Magkokokak siya dyan eh. Ito. Yan o. Di ba? Nakaganyan na eh, nakapwesto na eh. Nakapwesto na ho siya eh. Ready na siya para doon sa buwelong patalon eh. Hindi, ito ang suwisyon nitong si Sir Jason dyan sa viral na pagmuntikan ng pagkakadapa. Bakit ang daming galit sa'yo, madam? Pansin ko lang. Pag-usapan nga natin yung mga galit sa'yo na yan. Wala pa akong nakitang post regarding dyan sa alin na yan na kung saan nakabasa tayo ng matinong comment. Sa totoo lang, real talk ha, wala akong kalokohan. Sasabihin naman natin kung meron yung pupuroy na napakaganda ng ating First Lady, napakabait, napakaamo ng mukha. Wala ho tayong makita. Ano ho bang meron dito sa alin na to? Bakit galit na galit ang sambayan ng Pilipino dito sa alin na to? Comment nyo nga ho sa baba, mukha ho ba siyang masama ang ugali? Kasi minsan yung mukha ng tao nagre-reflect ho yan sa ugali. Kaya minsan tayo, pagka nakita natin yung pagmamukha, hindi naman judgmental kasi minsan nagkakamali din ho tayo. Pero tatratuhin pa rin natin naman na maayos. Pero kadalasan, kung ano ang mukha, yun din ho ang ugali. Hindi naman kadalasan. Minsan, hindi naman ganun. Meron naman ng mga hindi kagandahan o kapogian, pero busilak ang kalooban. Diba? Pero ito, hindi ho natin alam, saan ba hinuhugot ng sambayanan ang galit nila dito sa alin na to? Mapahanggang sa ngayon, hindi ko... Yan ang tanong ho na hindi natin masasagot. Dahil luba pa kay alamero siya sa gobyerno ng kanyang asawa? Hindi ho natin alam. Yun bang iniisip ng mga kababayan natin? Hindi ho natin alam. Di ba? Yung sinasabi ng iba dyan, pakialamera daw siya. Hindi natin alam yun. Yun ba ang kinagagalit nyo? Wala naman siya mandato galing sa tao, pero nangingialam siya sa trabaho ng presidente? Matindi pala ang hugot ng sambayan ng Pilipino dito sa alin na to. Kaya kailangan ho nating bantayan tong alin na to. Sa susunod, PSG, mauna kasi kayo. Huwag kayong magpatiuna. Dapat lagi kayong nasa harap ni Lisa Araneta Marcos para kung sakaling madapa siya sa kakahills niya, meron siyang mahahawakan, baka biglang tumalon yan, di nyo na makuha. Kasi nung bata kami, namimingot ho kami ng palaka. Marunong tayong mamingot ng palaka. Hindi, okay na. Itong si Sir Jason sa susunod, huwag ibubulsa ang budget para matapos iyong asphalt overlay project. Hindi ho yan para kay Marcos Jr. Sabihan nyo ho, yung DPWH dyan sa Ilocos Norte. Ano bang nangyayari? Baluarte ko to. Ba't bako-bako ang mga karsada? Kakahiya, di ba? Tapos gusto nyo ayusin buong Pilipinas? Dyan pa lang sa Ilocos, madapa-dapa na yung asawa mo. Anak ng toko, wag kong ganon. No? O ngayon ho, dumako naman ho tayo dito kay Commentary ako kayo dyan sa banat na yan, itong si Sir Jason. Tayo, sang-ayon dyan. Kayo ba naman, Jason Sayan? Legend yan legend yan. Pagka sinabing Jason sa, isa ho yan kumbaga sa sino ba nakapanood dito ng mga anime? Isa ho yan sa mga naging Hokage. Naruto pa yung rep. Hindi, isa ho siya sa mga emperor. Isa sa pinakamalupit ho yan, legend ho yan pagdating sa balitaan. Ito mga kababayan, commentary ako kayo dyan. Punta ho tayo kay Tore. Ako, nakikiusap na ako sa inyo. Please, tigilan nyo na tong si Tore. Ako, naaawa na ako sa mama. Wala siyang alam. Ano ba? Ito, pakinggan ho natin. Grabe kayo Ito. Pardon po, pakiulit po kung paano po nahuli si Pastor Apollo Kibuloy. Apo. Ulit. I really don't know the details. Pakitanong nyo na lang si SILG. Kasi siya... Malinaw ho pakitanong na ho kay SILJ. Secretary Benhur Abalos, tanong niyo daw ho sa kanya.
Ba't bang kukulit nyo? Walang kaalam-alam niyang mama kung paano kung paano sumurrender si Pastor Apollo Kibuloy. Hindi nahuli ho. Sumurrender kasi kung nahuli, yung commander on the ground, alam ho niya na nahuli na si Pastor Kibuloy. Kaso wala hong hulihan na nangyari. Meron nung nangyaring sukuan. Ilang beses ba namin kailangan paliwanag yan? Nakakaloko na. Itong mga mainstream media na to, ano ba? Meron ba kayong hinihintay na sabihin niyang si Brigadier General? Na hindi nyo naririnig, gusto nyong marinig yung kanyang mga litanya na ganito namin siya nahuli. Doon sa doon sa Bible School. Hindi nga ho niya alam. Yung Bible School, bigla na lang lumutang yan nung nagpa-press con niyang yung kajaming ni Marcos, DILG secretary. Mali. Yung gumaganyan leeg, yung si Abalos. Siya, nung nag-press con sila, biglang meron ng Bible School. Kung alam nyo na palang merong nagtatago sa Bible School, bakit nyo pa kailangan kalkalin yung ilalim ng Jose Maria College? Bakit nyo pa kailangan butasan na sahig? Nasa Bible School lang pala. Loko-loko kayo. Ito, commentary, tuloy pa ba natin? Napanood nyo na, no? Ito, mga kababayan, ito malupit dito. Ito matindi dito. Nagpunta ho tayo diyan sa FB page nitong si Saldico. Ikaw naman, sir, masyado kang nagmamadali. Huwag mo munang tabunan yung post mo about doon sa banat mo kay VP Sara. Ano, masakit? Kung masakit, edi umaray ka. Ganon lang naman ho yun. Pagka masakit, edi umaray kayo. Wag yung ipakita na tigas-tigas kayo. Wala namang... Huwag ganon. Huwag kong ganon. Walang nai-impress sa mga pinagagawa niyo. Ito ho, tingnan nyo naman post niya. Siyempre, government official yan, kailangan ho nating i-follow, di ba? Ayan mga kababayan, meron na naman silang apro kanina. Okay, meron na naman silang hanas silang dalawa nitong ito yung sa Office of the President. Okay, meron silang hanas. Okay, pag-summarize siguro ito dun sa mga nagawa nila sa mga nakarang araw. Ito. Ano na naman ang anas mo dito? Ano na naman ang anas mo dito, Saldico? Ito mga kababayan, meron na naman siyang bagong post. Amid all these fudge, misuse, and apparent corruption kaagad. Wala pa ngang sagot sa COA, apparent corruption na kaagad. Ikaw bumibing ka na sa akin, konti na lang, bumibing ka na. Ika nga ni Senator Joel Villanueva, bing na, di ba? Ito ho. Should we still entrust her with another 2 billion in 2025? Of course, kailangan nyo siyang bigyan. Anong gagawin niya? Pero magtatrabaho yan si BP. Huwag kayong mag-alala kahit di nyo siya bigyan ng pera. Mas kailangan nyo yan. Ito, should we give her 2 billion that she claimed the OBP will use to help the poor? We should give this instead to the right agency. Anong agency yon? Anong agency yung pagbibigyan nyo? Yan ang plano all along. Huwag tayong mag-ungguyan dito. Yan ang plano all along. Just stick to the plan. Di ba nga doon pa lang sa banat nitong si... Anong pangalan nun? Yung isang... yung dating DOH secretary. Yung Dembaksya. Pumapalya tayo ngayon Basta yun. Di ba yung questioning niya noong first hearing leading doon sa possible redundancy ng mga project nitong si BP sa ibang mga government agency. Mga loko-loko talaga kayo. Just stick to the plan. Hanggang dyan sa Facebook page mo, stick to the plan pa rin. Anak ng toka. Huwag kong ganyan. Hindi na. We're not born yesterday, my friend. No? Oo, magaling kayong mag-English dyan. Hindi naman yung nasakatan ng katalinuhan kasi yung mga Pilipino ang bilis bulain. Pa-English lang, kala mo tatalino na. Ito. Yan na nga. Bakit kailangan mong tabunan itong post mo na to? Post ka ulit para matabunan na. Ano ba nangyari dito sa reacts na to? Kasi noon hong sinilip natin to, pumapangalawa yung heart. Ayan. Yung heart, naku, yung binabayaran, yung kumukubra ng 15 at katapusan diyan sa mga tambaluslos, kulang pa ho ata ang trolls nila. Yung nag-heart, lahat ng nag-heart na yan, automatic ho yan, trolls yan.
Tayo hindi tayo trolls. May fest tayo. Kailanman yung trolls hindi nagka-fest. Tayo may fest tayo. O shoutout muna natin yung third floor studio, yung mga kaibigan. Ito talaga si Ma'am Pamela. Si Madam Pamela, magpahinga ka muna, Madam. Huwag ka munang manood. Relax ka muna. Pahinga muna, relax. Galing ho kasi yung galing pasyal, galing gala, no? Yung shoutout sa third floor studio, Your Happy Network, isa ho sa mga talagang sinusubaybayan nating YouTube page yan. At napakarami ho ng mga YouTube channel ngayon na uprising. Sa mga susunod na araw, mga kababayan. Ako po. Matitindi yan, matitindi. Ito mga kababayan, bali 6,600 yung mga nag-smile, galit, nag-thumbs up. Pero malamang sa malamang, yung trolls ho nila dyan, yung 1.4 lang. Yan na nga ba sinasabi natin? Bilis-bilisan mong pagpo-post, saldi ko, para matabunan na yung mga, sa bagay, kahit anong post mo, pinagtatawanan ka lang ng madlang people, oh. Kahit anong post mo, Brad! Anak ng toko, wala ka na palang dapat tabunan. Lahat ng post mo, pinagtatawanan sa sambayan ng Pilipino. Ay, naku po, galit na sa atin itong si Saldi ko nito. Baka isali tayo dun sa kay Banat Bay, Walang kasuwan, sir. Ano man lang, reaksyonan lang, walang kasuwan. Binabasa ko lang naman ho yung post nyo, di ba? Balat sibuyas yan, mahirap na. Mamaya na ho itong si Sec Panelo. Ito na muna. Punta na ho muna tayo dito tapos na ho tayo kay General. Punta na ho tayo kay dating Chief PNP at ngayon Senator Bato de la Rosa. Palakpakan. I'm sure yung mga kasama nito ay for the preservation of that tradition. Pero sir, kasi yung nangyayari, kaya may option na i-defund, hindi kasi siya sir humaharap, hindi siya humarap at itong pangalawang hearing sa Congress, si VP. So, may mali rin naman doon sir, di ba? Hindi ko naman sinabing hindi mali, pero tingnan mo rin naman yung rason niya, bakit ayaw niya humarap. Correct. Di ba? Yun na mga na yun, yung may mali. Humarap naman siya, di ba? Ito talagang mga media na to, mga mukhang ngayon naniniwala na kayo na nabili na yung mga media na yan. Unfair naman daw na hindi siya first hearing, humarap siya. Humarap siya at presenta niya lahat ng paggagamitan ng pera. Sinagot niya, kayo na bahala kung a-aprobahan nyo, hindi, bawasan nyo. Kayo na bahala, wala na akong pakialam. Ngayon gusto nyo siyang humarap. Para saan? Para tanungin kaugnay doon sa 2023 budget. Mga luko-luko talaga itong mga na to. Pati ho media. Pati media, kaya paano na lang kung wala hong social media, talagang babalagbagin ho yung si VP Sara sa totoo. Kita mo naman yung rason niya kung bakit siya hindi humarap. Pero sana nagpadala naman ng mga representative from the Luko-luko pala itong nagtatanong na to. Anong channel ka ba? Pag nagpadala ng representative, edi i-contempt yun. Laki ng saltik talaga nitong mainstream media na to. Well, it's her call. She is the Vice President. Ako nasasagot para kay Senator Bato. Hindi lang kay Pwede diretso yun kasi nasa Sinabi Senado nga siya. niya Ako nandidiretso. She forgoes the opportunity to defend her budget, and she leaves it to the House of Representatives kung ano yung decision nila. So since the House of the Representatives they have the will, the power of the purse, they can do what they want to do. Nakikita niyo ba na posibleng magkaroon ng tension between Senate and House kung maninindigan yung House to defund or at least decrease significant amounts, and then sabi niyo nga sir dito sa Senate, mukhang i-retain niyo sir yung kailangang budget po ng OVP. Ikita niyo ba magkakaroon ng tension sa part na yan? Most likely. And Kung walang mag-give in pagdating sa BICAM, what will happen? Feeling ko What din. will happen pagdating sa BICAM? Feeling ko naman hindi bibitaw yang si Senator Bato. Kaso pag walang talaga. For example, sa Senate, inaprobahan nila sa House of Representatives, binigyan siya ng zero budget, magbabaycam sila. Ano mapagkakasunduan nila? Hindi naman daw pwede yung reenactment
Yung i-re-enact yung yung budget kasi yung buong budget pala yung pwedeng gawin lang ng gano'n, yung pagkahensya hindi pwede. And you will Ha? Stalemate yun pag walang bumigay. Stalemate talaga. Paano ma-reenact yung budget pag gano'n? I don't know kung the reenactment of budget is can be Reenactment. done on a particular agency. Ang alam ko reenactment of budget is the whole national Correct. budget. Pwede i-reenact. Pero yung particular agency, ewan ko, maybe it's either fund or defund. Hindi, pero kaya nga sir, kung magkaka-stalemate over one agency, hindi ba iipit yung buong budget? Most likely. Most likely. Pag naipit yung buong budget, baka ma-reenact yung buong budget. Mariina. So pag mariina, yung budget. So better sir na si BP Sara muna lang isnabin yung budget hearing sa House para I don't say it's better. Tinatrap nyo naman tong si Senator Bato de la Rosa. Prerogative nga ng OBP yun. Hindi, wag yung ibigay kay... Anong... Nabili na ho talaga mainstream media. Ang sarap tingnan ng pagmumukha nitong mga nitong mga reporter na to, no. Pakita nyo rin yung mga mukha nyo pagka nagtatanong kayo, parang kami dito sa PH Update, di ba? Decision, bahala na siya doon kung harapin niya o hindi. Pero sir, sabi yung Vice President, pwede naman siyang mag-work kahit zero budget. So why insist on giving her budget? Sabi niya, pwede naman siya magtrabaho ng zero budget. Mahirap ata yun. Pwede pero mahirap. Pwede siguro, pero mahirap. Saan kukuha na sweldo yung kanyang mga staff? Yung mga tao sa opisina. Sir, sabi niyo dito sa Senate, paninindigan niyo yung time-honored tradition na ibibigay yung budget ng VP. That's my personal Yeah. opinion, ha? So- Okay sabi, baka mamaya, Yeah. So, magalit yung iba na mag-upos dyan. Yes, so Pero say- generally, may observation. Karamihan sa amin ay for the preservation of that time-honored tradition. So ano ba yung tradition Yeah, pero na yun, sir, sir? Ano ba yung Yung tradition na yun? pagbibigay ng respeto sa budget ng Office of the President, Office of the Vice President na Anong feeling mo, madam? Di niya alam yung tradition na yan? Tinatrap mo pa itong si Senator Bato de... Ay, wag ka na Ba't nag-media ka pa kung di mo alam yan? Ang tagal ng tradition, di nyo alam. Ginawa na kay VP Sara ng ilang beses. Loko-loko talaga itong mga media na to. Oh. Magkano hindi kami hinihingi? nahihirapan. Kung ano yung hinihingi, ibinibigay na lang, sir, without scrutiny or... As I said, whatever the tradition is, yun ang ipipresent. Ba't hindi kayo nagtatanong sa budget ng president? Ba't pagka hindi ini-scrutinize yung budget ng president, di kayo nagtatanong? Ba't di nyo tanongin si Senator Bato de la Rosa? Yung budget ho ba ng presidente, kailangan bang i-scrutinize yan? Ganon na lang. Ako tatanungin ko itong mainstream media, ganon na lang. Hindi kayo magwawala dahil sa Office of the President, di scrutinize. Sa OBP, nagwawala kayo. Mga epal talaga. Pero sir, kung mag-headcount kayo o kung nag-headcount na kayo, nakikita nyo ba, sir, na sa Senate, ibibigay yung hinihingi ni Yes. ni VP? Yes, kung sa Senado. Sir, safe to Nakikita ko ang direction. Sir, safe to say, isa kayo sa talaga magde-defend ng budget ni VP Sara dito, sir. Sabi mo, hindi lahat baka magpo-post. Pero sa magde-defend, can we say you are among them, sir? Okay. Salute. Sir? Respect kay Senator Bato de la Rosa. Respeto kay Senator Bato de la Rosa. Sa mga nakukulangan, wala ho tayong magagawa doon. Pero tayo ho ay masaya na meron ho tayong Senator Bato de la Rosa. At kung tayo tatanungin, ibabalik ho natin sa Senado. Sir, would you say that House members are ganging up on Sara Duterte? Why? Is it not clear to you? No, we Ah? just Hindi mo ba na-observe? Hindi mo ba napapansin? Yung mga yan eh. napapansin, pero Yung it should come from you you are answering your own Napapa- question. Hindi naman na, Sinagot mo na tanong mo, hindi ba obvious na ginagang up si VP Sara? Ayun na nga mga kababayan, dito na ho natatapusin ang ating reaction video. Kung ito na lang mga papakinggan natin, itong mga walang kwenta mainstream media, wala ho tayong matututunan sa mga yan. Ang interes lang ho ng mga yan, kung magkano ang bayad sa kanila ng mga haaring uring mga politiko ngayong mga panahon na to. Okay? Kung di nyo pa napanood itong video na to, i-click nyo lang. Maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat ho kayong lahat. Mahal natin Pilipinas.